Good morning, sir. My name is Ranjit Pabros, base chemistry student from Charlie Company. Sa gantong pag-unawa ko, nakikita ko ang kahalagaan ng aking pagmeron at mismong pag-iral sa aking sarili. Hindi lang basta pagbanggit ng pangalan, hindi nito nalilimutan ang mga papel na ginagampanan ko sa lipunan. Ay isang malalim na pagkilala na may tunay akong lugar sa mundo. At ang lugar na iyon ay hindi maaring akuin ng iba. Ang aking sanaysay ay hindi nagmumula sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin, kundi kung paano ko ito gaganapin sa aking araw-araw. Hindi ako maaaring maging ako kung wala akong inaako. Kailangan yakapin ko ang mga tungkulin, responsibilidad, pangarap at pasya na kasama sa pagiging ako. Hindi ako bumubuo kung puro pagtakbo, pag-iwas o sa walang bahala lamang ang aking gagawin. Ang katuparan ay hindi binibigay ito ay sinasabuhay. Hindi ako magiging ganap na tao kung hindi ko kayang akuin ang mga hamon at mga pagkakataong dumarating sa aking sarili. Kapag hindi ko inako ang aking buhay, hindi ko rin maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na kalayaan, sapagkat ang kalayaan ay hindi basta magpipili ng madali kung magpili ng tama at kabuluhan. Dagdag pa rito, hindi ko rin maabot ang aking bukas na hinaharap kung ang gagawin ko ay mangopya ng buhay ng iba. Di makukuha sa paggaya ng tunay na katuparan. Hindi ako magiging masaya kung itinatahak ko ang landas ng iba na hindi naman para sa akin. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang ritmo, bilis, desisyon at panahon. Ang buhay ay hindi isang karera laban kanino man. Ito ay isang paglalakbay na ako mismo ang dapat magtakda ng direksyon. Ang sinumang pilit maging katulad ng iba ay maaaring magmumukhang matagumpay sa panlabas, ngunit ang saloobin ay hindi kayang punan ng panggaya ng tunay na tawag ng puno. Ang bokasyon ay ang tawag ng buhay. Hindi ito isang biglaang pahayag o paghiwagang bulong na basta ko na lang maririnig. Kadalasan ito ay unti-unti kong natutuklasan sa pagdaan ng panahon, sa karanasan, sa mga taong nakasalamuha ko, at sa mga pagkataong nagpapalago sa aking pag-unawa sa mundo. Ang bokasyon ay parang tahimik na pintig sa loob ng puso na nagtutulak sa akin na kumilos, magmahal at maglingkod na parang tunay kong kinakatawan. Kaya mahalaga ang pakikinig sa sarili, sa aking mga pangarap, takot, karanasan at sa mga bagay na pinakamahalaga sa akin. Hindi ako mabubuo kung hindi ako maunawain ng aking sarili. Karanasan sa buhay, ang mga bagay na nararanasan ko, mabuti man o masakit, ay nagsisilbing gabay sa aking pag-unawa kung alin ang mahalaga at alin ang kailangan ng sarili. Ang karanasan ay hindi nag-utos sa akin kung ano ang dapat kong maging, pero nagbibigay ito ng mga pahiwatig kung ano ang direksyon mas nakakarapat sa akin. Mahalaga rin ang mga ugnayan ko sa ibang tao. Walang sino mang umiiral ng nag-iisa. Nabubuo ang aking pagkatao hindi lang dahil sa sarili kong pag-iisip, kundi pati na rin sa pakikipag-ugnayan ko sa mga pamilya, kaibigan ko, teacher, komunidad at maging mga taong minsan lang dumaan sa buhay ko. Ngunit nag-iwan ng bakas ang ating mga relasyon, ang isa sa pinakamalakas na salamin ng ating sarili. Nakikita natin na kanila ang ating kabutihan, kakahinaan at kakayahang magmahal. Sa pakikipag-ugnayan ko sa kanila, natutunan kong pumili kung ano ang mas mahalaga at kung ano ang hindi ko dapat kalimutan. Ang pagpili ay araw-araw na tungkulin.
Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng pangarap o direksyon. Kailangan kong pumili at magpiling ito hindi lamang isang beses, kundi araw-araw, sandali-sandali. Ang buhay ay isang walang hanggang paghahanay ng mga bagay na mahalaga sa akin. Kapag pinipili ko ang tama, kahit mahirap, mas lalo kong naintindihan ang tunay kong sarili. Kung kapag pinili ko ang makabuluhan kahit minsan ay masakit, mas lalo akong lumalago at magiging matatag. At sa bawat tamang pagpili, mas lumilinaw ang aking bukasyon. Hindi rin ito isang tuwid at maayos na landas. Maraming beses akong naliligaw, natatakot, napapagod at nagdadalawang isip. May mga pagkakataong iniisip ko kung tama ba o mali ang tinatahak kong landas. Ngunit ang buhay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong direksyon, kundi sa patuloy na paglalakad, makatuto at pagbangon. Ang mahalaga ay hindi ako tumitigil sa paghahanap ng kung sino ako at kung saan ako tinatawag ng buhay. Sa huli, ang bokasyon ay hindi lamang trabaho, kurso o profesyong pipiliin ko. Ito ay paraan ng pamumuhay. Ito ay mas malalim na tugon sa tamang paano ko ibibigay ang sarili ko sa mundo. Ito ang gabay ko sa pamumuhay, hindi bilang isang tao na pilit ginagaya ang iba, kundi bilang isang taong buong pusong tinatanggap na natatangi kong pagkatao, kasama ang lahat ng gulo, ganda, takot, lakas at pangarap na bumubuo sa akin. At sa pagtanggap ko sa biyayang ito, ang pagiging ako, mas nasusukungan ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang buhay ng totoo, malaya, may direksyon, at may malalim na pag-unawa sa aking sarili. At sa gitna ng lahat ng tinig na iyon, madaling mawala ang tunay nating boses. Madaling makalimutan na ang buhay na ito ay atin, hindi kanila. Kaya napakahalaga ng proseso ng pagbalik sa sarili, ang tahimik ngunit panyaring pagtatanong, ano ba talaga ang mahalaga sa akin? Sa tuwing binabalik ko ang tanong na iyon sa sarili ko, mas nauunawaan ko na ang aking buhay ay hindi dapat nakabase sa takot o presyon, kundi sa malalim na pakiramdam at kaganapan. Hindi ito nakabatay sa pag-uri ng iba o sa pagkilala sa maaring ibigay nila, sapagkat walang papuri ang nakaupo sa puso kung hindi ito tugma sa tunay na hangarin sa loob. Tunay na tawag ang bokasyon ay nagbibigay ng kapayapaan kahit mahirap, siglat kahit nakakapagod, at ng direksyon kahit naliligaw. Madalas ang proseso na natutuklas sa sarili ay hindi dramatiko. Hindi ito bigla ang realization moment, kaya ng napapanood sa pelikula. Sa halip, unti-unti itong nabubuo sa mga simpleng pangyayari, tahimik na pag-iisip, pakikinig sa hinaing ng puso, sa pagharap sa mga sitwasyon na papalakas o napapahina sa atin, at sa muni-muni tuwing gabi kung saan sinusuri ko kung sino ang nagiging ako. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng paglalakbay na ito ang nakatutulong tanggapin ang aking mga kahinaan at hindi pagtakasan ng mga ito. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi lamang pagyakap sa mga talento at kakayahan ko, kundi pati sa aking mga pagtapa, pagkakamali at kakulangan, sapagkat doon sa mga bahaging iyon ko nakikita ang puwang ng aking kaganapan kung lagi kong tinatakbuhan ang bahaging kailangan kong ayusin. At habang tinatanggap ko ang sarili kong mga limitasyon, natututo rin ako mas maging mahabagin sa sarili. Sa isang mundo na madalas naghihintay ng perfeksyon, napakahirap maging tao, kaya unti-unti kong natutunan ang mahalaga ng
pagpapatawad sa sarili, hindi dahil sa pagpapabaya kundi dahil sa pagkilala na ang buhay ay isang proseso na ang pag-unlad ay hindi dapat minamadali. Kasabay nito, napakahalaga rin na matutunan kung sino ang taong dapat kong pahayagan na maging bahagi ng aking paglalakbay. Hindi lahat ng tao ay nagbibigay lakas. May iba na nagpapabigat din. Hindi lahat ng nakakaunawa sa bakasyon ko ay may ibang dulot. Ang aking mga karanasan ay mahalaga sa aking pag-unlad. Sa bawat tagumpay at kabiguan, meron akong natutunan. Ang mga karanasan ay nagtuturo sa akin ng pag-aaral na hindi ko tutunan sa mga anumang aklat. Sa pamamagitan ng aking mga karanasan, nagiging mas matalino ako, mas malakas at mas maunawain ako. Sa aking mga ugnayan ng ibang tao, mas naibibigay kulay sa aking buhay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa aking pamilya, mga kaibigan at mga kasamahan. Nararamdaman ko ang pagmamahal, suporta at pagtanggap. Ang mga ugnayan ay natuturo sa akin ng paggalang, pag-unawa at pagpapatawad. Sa aking walang hanggang panghanay at papili sa kung ano ang mahalaga para sa akin at sa mga mahalaga sa akin ay nagbibigay direksyon sa aking buhay. Sa bawat desisyon na aking ginagawa, sinasaalang-alang ko ang aking mga mahalagang pangarap sa aking buhay. At dito na po nagtatapos ang aking Maraming salamat sa pakikinig.